Karamihan yata sa mga nakatatanda, ang pangaral sa mga bata, mag-aral ng mabuti para paglaki may makukuhang magandang trabaho. Ang hiling na walang kakupas-kupas na hiling ng lahat halos ng magulang, maging honor yung anak, consistent honor, graduate with flying colors, and to be on top. Di nga. Is it how you define success? Naalala ko, September pa, Suicide Prevention Month pa, nasabay sa birthday ni Mama Mary. Yan, mga friends, Catholic friends in Christ Jesus. Birth month ni Mama Mary, sinabayan ng Suicide Prevention Month. Bakit nga ba may suicide? Bakit ang daming nagpapakamatay? Pressure. Meron dyan pressure sa pag-aaral, iba pressure sa work. Yun. Parang karamihan yata sa mga nakilala ko na consistent honor, graduate with flying colors, nagkaroon nga ng magandang trabaho, mataas na sweldo, pero ang ending, job slave. Yan, job slavery. Alam nyo ba sa ibang bansa, lalo na sa Japan, pag may job slave, nagpapakamatay, hindi na umuwi sa pamilya nila. So, is that how you define success? May mga nakilala akong tao, successful na may tuturing. Successful, siguro, example dyan, security guard, may disiplina, may takot sa Diyos na may baril siya, pero hindi mainit ang kamay sa baril. Kung sakaling may nakakasagutan, di maiwasan yun. Pero hindi nagpapadala sa emosyon para bunutin ang baril at iputok sa nakasagutan. Success, yung mga taong walang may pagmamalaki, may trabaho pero hindi masasabing hindi may pagmamalaki dahil kakarampot ng sweldo, pero hindi nawawala ng oras, ng free time, yung availability. Hindi ba success yun? September is Suicide Prevention Month. So, sa Japan, may nagpapakamatay dahil sa pressure sa mga nag-aaral, pressure sa mga estudyante sa pag-aaral, bully, and job slavery. Dadagdagan pa ba natin? So, sa buong mundo, huwag na nating dagdagan. So, hanggat may magagawa pa tayo na gawin na natin. Huwag tayo magtulak ng tao sa pagpapakamatay. Hindi kailangan yan. Hindi kailangan ng may magandang hindi kailangan yan yung mga honorary roles, titles, or whatever. Siguro naman marami pang pwedeng gawin. Well, karamihan sa mga successful businessmen, employers, yung mga employers na nakapagbibigay ng maraming trabaho, nakapagbibigay ng trabaho sa marami. Alam nyo bang mga dropout lang sila? College dropouts, karamihan. Yan, si
Una na dyan si Henry C. Sr., SM, founder. John Gokong Wei Jr., Robinsons. O, di ba? Nakapagbibigay sila ng trabaho sa marami. Hindi kailangan ng degree. Dahil karamihan sa mga nakilala kong top, consistent honor, gumraduate with flying colors, job slave, inasa sa trabaho lahat. Ang pera, paano kumita ng pera, inasa sa trabaho. Pero nung nagkapera, nawalan ng disiplina. I'll buy here, I'll buy that, I'll buy, daig pa, para mga taga-albay. Daig pa mga taga-albay. Kung mga taga-albay, nagtitipid, itong mga may magagandang narating, may magagandang trabahong narating. I'll buy this, I'll buy that, I'll buy. And credit cards, swipe here, swipe there, swipe everywhere. Ang ending, ayun, job slave dahil baon sa utang. Walang disiplina. Siguro, para-paraan lang yan. Hindi kailangan kilala ka. Hindi kailangan with achievements. Dahil in the real world, kung ano ang kaya mo, kung ano ang may bibigay, kung ano sa tingin mo ang kaya mo gawin, kung ano sa tingin mo ang kaya mong ipakita, ibigay sa iba, yan ang magiging business mo eh. And pag may disiplina sa pera, di ba success na yun? May availability ka pa. May God bless us all.